unit is a 60 by 60 centimeter by 85 centimeter po yung pinaka-height. So, maganda po yung pinaka-face po niya. Marami po siyang operation. Meron din po siyang tinatawag na yung ating operational screen. So, lalabas po siya dito. Mamaya i-explain ko po dyan. Nandito po ang ating soap dispenser, softener dispenser, at ang ating pong pinaka-pintuan is easy open. So may mga latch po siya dyan, hinges, stainless steel drum, no? Napakaganda po ng design. And also para po mag-view po natin ang mismong operation. So meron po siyang glass po na window glass para makita po natin kung nag-ooperate po siya ang ating pong machine. So, ang isasabihin ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo, yung po lang basic po na paggamit. Kung paano po yung step by step ng ating pong gagawin. No? So, ang unang-una po nating siyempre kailangan pag-aralan din or makita sa ating pong bagong washing machine is yung pong pinaka-instruction manual. So lahat po ng mga features po niya nandito po, even yung mga requirements sa electrical, wattage, operational, nandito po siya lahat. No? And also, importante rin pong malaman ho natin yung mga symbols. Yung mga symbols, kasi lalabas po yan dito, mamaya papakita ko po dito sa screen natin. Lalabas po yung mga symbol. So, medyo nag-blow up lang po ako, nag-print po ako ng ating pong sample, ng ating pong screen. Go. Okay, ito po, nag-print po ako ng ating pong mga symbols, no, para po malaman po ng ating pong mga viewers kung ano po yung mga symbols at operational po ng ating washing machine. So, madali lang naman po siyang matandaan. Ito po yung isa pang copy. Yan po. Yung description po sa ating drying process. Una po muna, tingnan po muna natin yung ito pong ating pong tinatawag na combi washer at dryer po is hindi po siya mahirap i-operate. Napakadali lang po. Ang isa pong advantage nito is yung pinaka-plug po niya is simple lang po, no? Hindi po siya kagaya ng mga malalaking klase ng mga cord na napakahirap po at kailangan ho natin pang palitan yung ating outlet. Ito po, napaka-simple lang po yung pinaka-plug po niya. So, kasama na po dito yung pinaka-ground at saka yung pong dalawang normal na direct po natin, no? Dito naman po sa pinakalikod, naka-attach po yan dyan. Ito po yung ating pinaka-drain hose. So yung drain hose po natin, meron po siyang kailangan na requirements. Hindi lang po siya basta ibababa natin siya sa flooring para mag-drain. Meron po siyang requirements na kailangan ho nating sundin, which is, for example, yung ating pong height from the floor, hindi po dapat na naka-lay down lang siya. Kailangan ho 30 cm minimum from the floor. Kung ating pong i-measure is ganito po siya. So kung 30 cm po minimum, so from the floor, kailangan po, ganyan po ang height pag nag-drain po tayo. No? Ganyan po ang height. And also, may picture po akong papakita sa inyo dito na ito po ang pinaka basic po na ating pong susundan. So, makikita nyo po dyan, it's either pwede nyo po siyang i-connect sa ating P-trap or kung separate man po na drain, yung tinatawag nating tower type na drain, so 300 mm, so 30 cm po yan minimum.
pwede ho tayong magtaas pa 770 mm or 77 cm, maximum of 1000 mm or 1 meter. So yan po, pwede nyo po yung sundan. Okay po, balik po tayo dito po sa pinaka harap. So bago po tayo mag-start din ng operation, or bago natin i-plug din muna yung ating pong unit, kailangan po ang flooring po ninyo is naka-level po yan dapat. So pag hindi po yan level, ang ibig sabihin gumagalaw po yung pinaka unit natin. Meron po itong tinatawag na leveling foot. Ano po yung leveling foot? So gagamit lang po tayo ng wrench or llave tubo po. Mag-sample po tayo dito sa isang machine po natin. So dito po sa pinakailalim po, meron po siyang parang footings po na adjust po yan, na pwede po natin siyang pataasan kung hindi po level ang ating pong pinaka-flooring. So importante po yon na kapag ka nagwa-washing machine po tayo at dual purpose na po yan, mag-i-spin po kasi yan. So pag hindi po yan level, ang tendency nagsishake po siya. So kailangan po is naka-level po ang ating pong flooring. So madali lang naman po yan. Gamit lang po kayo nung sinasabi kong wrench or llave tubo para ma-adjust po yung ating pinaka-leveling footings. Okay. Okay, good. Dito tayo sa balik po tayo dito po sa ating back view ng ating pong unit. So, bago po natin siya gamitin, of course, kailangan po nating tanggalin yung ating pong protective screw. Ito po yung tinatawag nating transportation screw. So, medyo nakabaon ho siya. So, at medyo sa akin hong tansya, mahaba po ito. No? Tatanggalin po natin itong apat na transportation screw na pong ito bago ho natin siya gamitin. Kasi po, ginagamit po yan, kaya po yan nakalagay para po hindi po mag-shake yung pinaka-drum, and also para ma-protectionan po siya yung ating pong shock absorber, kasi may mga shock po ito sa ating pong unit. So pag natanggal po natin yan, no, siyempre may butas po siya. Ito po yung itong mga cups na ito. So para matakpan lang po natin yung mga butas. So yun po. So na-plug in na po natin ang ating pong unit. And then pwede natin makita rito yung ating power on. So ayan, makikita nyo yan. Dalawang klase ho yung pinaka pag-ooperate niya. It's either po, may sounds po na ganon. Kung gusto nyo po siya na ganon hong proseso, pwede rin hong mawala ho yung sounds actually. So ang gagawin nyo lang po, may makikita po kayo dito na drawing, no? Yung pong dry at yung pong temperature, pagsasabayin ho natin yung i-press. Try po natin. So yun po. So mapapansin nyo, wala po yung sounds. So natanggal na po yun. No? Halimbawa po, ibalik po natin siya. Kung gusto nyo pong may sounds. Okay. So yan po. So every turn po ng ating operational knobs, may maririnig po kayong sounds. Okay, so yan po. Since nasabi ko nga po sa inyo na yung pong pinaka-symbols ng ating pong washing machine is kailangan din po nating ma-familiarize. So yan po kasi naka-indicate po yan dito sa mga screen kung ano po yung mga klase ng ating pong pagbabasihan. So for example lang po, nakatapat po yung ating operational knob sa my cycle. So mapapansin nyo po, ito po yung pinaka-time. So 2 hours and 40 minutes po yung operational ho niya. Makikita nyo ho dito is symbols na magwa-wash po siya, magre-rinse, and mag-i-spin dry. So ito pong proseso na ito,
is complete cycle po yan. Tatakbo po yan ng 2 hours and 40 minutes. Then, sa pinaka-temperature naman po ng ipapasok po ng init ng tubig, so 40 degrees Celsius. Sa spin dry naman po, ito po'y consist of 800 rounds per minute. So yan po, mapapansin nyo po yan. Complete operational po yan. No? Base po dito po sa ating pong my cycle. Ano po yung my cycle? Yun po lang yung term sa mga normal po ninyong ginagamit na mga kasuotan. So kung gusto nyo po yung ganong klaseng proseso, pwede nyo pong piliin yan. Ngayon po, itry po natin. Meron po siyang mga designated operational po dito, no? Na nandito po sa ano. For example po, pwede bang i-dry itong function na to? Yun po halimbawa yung tanong, no? I-try po nating pindutin. So, pwede po siya na i-dry. Kasi lumabas po yung drying features. Yun nga lang po, tataas po yung ating pong time. So, lalabas po siya ng 5 hours and 35 minutes. 5 hours and 35 minutes. Based po sa 40 degrees ang init ng tubig. At yung spin dry na po natin is tumaas. Kanina po is nasa 800. So, ito is 1,400 RPM or rounds per minute. No? For example, itry pa rin po natin mag-press po ng isa pa sa dry. So, yun. Additional, yun din po, mas tumaas pa. So, 5 hours and 15 minutes. No? So, nasa dry function din po siya. So, yun po. Halimbawa po, mag-test naman po tayo dito sa temperature. So, kung press ba natin, mag-a-adjust ba yung temperature? So, balik po tayo dito po sa ating operational features ng ating washing machine, combi, wash, and dryer features. So, makikita nyo nga po. So, nag-set po tayo sa my cycle. My cycle. Medyo na-adjust na po natin yung ating pong operation. Pero, kung ating pong babalikan, ang normal po na operation nito is consist of 2 hours and 40 minutes. Based po sa wash, rinse, at spin dry. So, iinit po ang tubig natin. This is, lalabas po siya ng 40 degrees Celsius. At ang spin dry po natin is 800 rounds per minute or RPM. No? So, na-adjust po natin ang operational to dry. Ibig sabihin, pwede hong may function ho dito na pwede natin siyang i-dry. Yun nga lang po, note na tataas po talaga ang pinaka time po niya. So, lalabas po siya ng 5 hours and 35 minutes. No? Sa temperature, pwede rin natin siyang i-adjust. So, nadagdagan pa po siya. 5 hours and 40 minutes. So, naging 60 degrees Celsius siya. At, lumalabas naman po na 1,400 rounds per minute. So, mas mabilis po yung spin ng ating pong spin dryer. So, try din ho natin, for example, na ma-adjust yung ating spin. So, ayun po. Pwede ho siya. So, sa 60 degrees, bumaba po naman yung ating RPM. Pero yung time po natin is ganun pa rin. Okay po. So, subukan nun natin tong function na to. So, hindi ho siya pwede. Pwede rin ho kayong mag-set ng time delay. For example lang po, nag-ooperate po kayo ng sa gabi. So, gusto nyong mag-operational ho siya or gumana po siya ng gabi habang po kayo natutulog. Pwede naman po yon. So, pwede ho kayong mag-set ng time delay. Press po natin. Yan, ang 0 hours pa lang po. 1 hours, 2 hour, 3, 4. So, yun po.
So for example, 4 hours po siya. So after 4 hours, tsaka pa lang po yun gagana. Ganun po ang operational po niyan. Okay? So pwede rin po tayong mamili pa dito sa ating mga settings. So pwede rin po yung ating mas madaling operational. So ito po yung 1 hour wash and dry features. So, bakit to 1 hour wash and dry? Halimbawa lang po is, yung po namang klase ng damit natin is, hindi naman ho masyadong madumi. So, yung parang isang suotan lang. And then, iwawas nyo nga po. No? So, yan po yung operational na ina-adjust. So, this is complete operation. Mapapansin nyo po dito sa screen. Wash, rinse, and spin dry. And also, may dryer features na po siya. Okay po. So, meron din ho tayong cotton. So, yan. Makikita nyo po yung operational sa screen. Synthetic. Baby care. Mix. Mix po. Ang ibig sabihin po niyan. For example, yun pong klase ng tela na white and also meron din hong colored. Yung colored naman po, yung hindi po yung nakakahawa yung kulay sa puti. So, yun po yung mix. So, di kaya po, cotton ho siya, inanuhan nyo, sinamahan nyo po ng synthetic, no? Yung mga ganong klase po ng clothing. So, meron din naman pong features na dry features. So, itry nga po natin kung pwede nating i-adjust yung dry features natin. Kasi 3 hours and 29 minutes po ang operational ho niyan. So, yun. Dry plus, ibig sabihin mas humaba pa. So, ito naman ho yung tinatawag nating airtight. Dry air. So, ano ho siya? Hindi naman ho siya masyadong tuyong-tuyo, no? Pero ano na siya, a little lang po ng air, no, na mahanginan siya is a few minutes lang, matutuyo na siya. So, yun o. Kadalasan ho itong ginagamit itong dry air na to, dito po sa ating synthetic function. Synthetic na klase ng tela. Yan po ang ating kadalasan. So, try pa nga ho natin. So, 2 hours and 49 minutes. Yan po. So, mag-try pa rin ho tayo ng ibang operation. So, meron din ho tayong rinse and spin. Kung halimbawa ho, na i-hand wash ho natin and then gusto nyo lang po siyang i-rinse po dito at the same time i-spin nyo po, pwede naman ho siya. So, yan. So, consist lang po ng 20 minutes. So, by 1,000 RPM. So, rounds per minute. Yan po yung bilis ng spin. Ngayon, pwede ba natin siyang i-adjust? I-try lang po natin sa spin, no? So, pwede po. So, pwede pala natin siyang pataasin. So, magiging 1,200 rounds per minute. Pero ganun pa rin ho yung pinaka-time niya. So, kung gusto nyo mas papabilis pa is 1,400 naman po. Ito. Next, meron din po tayong spin. So, 12 minutes lang po siya by 1,000. Try din po natin siyang i-adjust. So, pwede rin po. So, napakadali po, no? Napakadaling i-operate ng ating pong washing machine na ito. No? Very basic lang yung operational niya. At palagi ko pong sinasabi na dapat po mag-consult palagi tayo doon sa ating instruction manual. Okay? So, yan. Jeans, colors, wool, delicate, meron din ho tayong quick, no? Itong quick na to, sa akin nung pagkakaalam, ito ho yung mga pang-office uniform ho natin, which is nasa loob lang naman tayo ng opisina, hindi ho tayo naglalabas. So, yan ho yung talagang hindi ho masyadong napapawisan or nadudumihan. So, yan po, normal ang ating pong pinagamit, no? For example, i-try nga po natin itong pinaka start
and pose. Pag press po natin siya, yan. May maririnig po kayo na click sa kanya. And at the same time, bahagya po siyang nag-ooperate. No? Pero wala pa hong, since wala ho tayong connection ng ating pong tubig, so medyo ano lang po yan, parang pang try or pang testing lang po ng ating pong unit. Yung click po na narinig ninyo is yun po yung tinatawag na door lock or safety lock ng ating door. So mapapansin nyo, hindi ho natin yan mabubuksan habang nag-ooperate po yung ating pong unit. So yan. Dito rin po sa ating mapapansin nyo na kung ano yung nag-ooperate. Since nandito tayo sa pinaka-wash cycle, yan po yung nagbi-blink sa kanya. Lilipat po yan kung magre-rinse na siya. Yun nga po maglo-load ng tubig para magbanlaw. And lilipat pa po siya sa ating spin dry kapag mag-spin dry na siya. Ganun lang po. So makikita rin din po dito sa screen yung pinaka-lock. Yung lock features na yan, yun nga po yun sa pinaka-pintuan natin. So yun po. Natin ma-open, no? Ito na po. So since hindi naman ho complete operation yung ating pong proseso, so para ho mawala ho yung pagkakalak kasi na safety lock po yung ating pong pintuan, is i-off ho muna natin siya. And then on ho natin. Yan, may maririnig ho kayo na click, na meaning nag-open na yung pinaka-lock niya. So yan. Ito naman po yung ating pong pinaka-hose. Kasama na po ito sa unit. So size 3/4 po siya, no? So threaded type. Dito po natin yan i-connect sa likod po niya. So it's better na lagyan po natin siya ng Teflon para po iwas po sa leak. And dito naman po yung connection naman sa ating pong faucet. So size 3/14 po. So dapat po threaded type yung ating faucet or tinatawag din po na garden faucet. Okay? Okay. Nandito naman po tayo sa ating pong soap dispenser. So, meron po siyang tatlong compartment siya dito. Is number 1 yung ating pong pinaka main wash. And then yung pre-wash po, kung hindi ko naman masyadong madumi. So, dito it's either liquid detergent or powder detergent. Dito naman po yung ating pong mga ginagamit na softener or bleach. Yan po siya. It's a washable type po kasi madalang. Kapag may mga residue po ng powder soap, so yan po, natatanggal po siya. Pwede mo natin siyang i-wash. Ang dispenser naman po ito. Ito po is division lang po ito kapag yung liquid detergent yung ating gagamitin. So yan, naka-open, nakasarado yan. Ayan, pagka powder naman po, pwede naman natin siyang i-open. Pero dito natin yan sa sample pa. So ito naman po yung ating pong compartment. Dito naman po, so yan. Dito naman po yung ating pong coin key dispenser. So kung meron po kayong naiwan na mga coins o di kaya keys or any residue na nandun ho sa ating damit, is dito ho yan pupunta. So yan po. So dito yan babagsak. So makikita nyo ho dyan yung ating pong coins or di kaya keys na naiwan po sa ating mga damit. Okay. So,
So, yan po ang ating pong basic lang po na operation sa ating pong magandang klaseng washing machine. It's a combi, wash and spin dry. So, kung meron pa po kayong mga question, inquiries, please, pwede po kayong mag-comment po sa amin sa video ito, or pwede nyo rin po kaming i-PM. Maraming po salamat at magandang araw po.